Hello mga baby loves! Babalik na naman nga po ako para sa ating panibagong kwentuhan at sa mga hindi pa nga po pala nakakakilala sa akin dyan, tawagin nyo na lamang po akong Mean. Good morning nga po pala dito sa Dubai and for today's video ay may kikwento nga po ako sa inyo tungkol sa aming mga OFW, lalong lalo na sa mga katulad ko ng OFW yung ina. Una po sa lahat ay marami muna nga po pala kaming mga risk na hinarap bago nga po namin iwan ang mga pamilya namin sa Pilipinas at lumipad sa napakalayong lugar na ito upang matawag na OFW. Kapag dalaga o binata ka o wala ka pang anak na mangingibang bansa ka, ay ibig sabihin nun ay lalayo ka nga sa comfort zone mo kung saan ka nga komportable at hindi ka nag-iisa. Lalayo ka sa mga magulang mo na laging nakahanda para tulungan ka kapag nangihina ka at lalayo ka nga sa mga kapatid mo na laging nakahandang yakapin ka kapag nalulungkot ka. Maraming mga bagay ang kailangan mong matutunan at pag-aralan na siguro hindi mo pa dati alam. Kasama na doon na kailangan mong matutunang maging malakas kahit ikaw lang mag-isa dahil dito sa ibang bansa ay wala kang ang ibang aasahan kundi sarili mo lang at wala nang iba pa. Kailangan mong matutunan na ingatan ang sarili mo at kailangan mo ring matutunan kung paano kumilatis ng tao. Dahil dito sa napakalayong lugar na ito ay hindi ka pwedeng basta-basta magtiwala sa kung sino-sino. Kapag may sarili ka namang binubuong pamilya o mga anak at asawa at gusto mong maging isang OFW ay lalo na. Mas marami kang magiging rason para umiyak ka pagkagising mo pa lang sa umaga at bago ka matulog sa gabi at magpahinga. Especially sa mga katulad ko nga na nanay na, kailangan mong matutunang maging isang ina kahit malayo ka sa anak at hindi mo nakakasama. Nandyan din yung risk na hindi ka matututunang mahalin ng anak mo at hindi ka nila lubos na makikilala dahil hindi naman nga ikaw yung nag-aaruga sa kanila. Hindi ikaw ang nagpapatahan kapag umiiyak sila, hindi ikaw ang nagpapakain kapag gutom na sila at higit sa lahat, hindi din ikaw ang yumayakap at naghiheli sa kanila sa gabi kapag matutulog na sila. Kaya kapag isa ka na nga pong ina na katulad ko at gusto mo nga pong maging isang OFW ay kailangan nga po ay mas matatag ka. Dapat mas malakas ang katawan mo kaysa sa puso mo para nga hindi bumigay ang utak mo sa tuwing naiisip mo nga at namimiss mo nga yung pamilya mo, lalong-lalo na yung mga anak mo. Medyo corny to mga baby loves, pero kailangan kaya mong itago yung lungkot at problema na nararamdaman mo sa likod ng mga ngiti mo dahil ganun kaming lahat dito. Aaminin ko na minsan pumapalya ako sa ganitong aspeto pero ang importante ay kinakaya ko. Sa ibang bansa, swerte ka kapag natapat ka sa mababait na amo dahil hindi lahat ng amo ay may malasakit sa kapwa-tao at may pakialam sa nararamdaman mo. Maswerte ako at blessed dahil hindi ko nga naranasan to, pero yung mga ibang OFW na natapat sa malulupit na amo kahit may sakit nagtatrabaho kaya kailangan malakas din ang katawan mo. Maraming linalaman itong vlog ko na to pero isa nga lang ang gusto kong ipihiwatig dito kapag gusto mo ring maging isang OFW na kagaya ko. Isang hindi matatawarang sakripisyo na dapat ihanda mo ang sarili mo physically, emotionally, and mentally. Manalig ka lang palagi sa itaas kabayan at sabayin mo rin ang sipag at tiyaga para sa magandang kinabukasan. At katulad nga po ng lagi kong sinasabi, piliin mo lagi maging masaya hanggat wala kang inaapakang iba. Bye mga baby loves, ingat palagi, I love you.